Welcome to Splat Communications. Land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social need to follow. I'm asking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Splat Communications, not that relevant until exposing all the lies. Watch it burn in hell. Magandang araw po sa lahat, Wina po ito ng Splat Communications and welcome to our channel. Ngayon po ay mayroon kaming bagong video para sa inyo na sigurado naming kakapulutan ninyo ng bagong impormasyon at kaalaman. Para po sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag pong kalilimutan na mag-subscribe at mag-follow. Ugaliin din po na i-share ang ating videos para po mapagtulungan natin ang laban sa fake news, misinformation at disinformation. Hit the bell po para lagi pong updated kapag may bago tayong video at higit sa lahat, please don't skip ads. This will go a long way in helping us continue the work that we do. Maraming salamat po. Part 1. The Story of Chicken Little. Chicken Little is a popular European folk tale with a moral. In the story, Chicken Little believes that the sky is falling when an acorn fell on its head. She sounded the alarm bell and told everyone the sky is falling. The sky is falling, run for your lives. She encouraged everyone to go with her to warn the king. Along their way, they met a fox, who lured them to his lair and ate them all. Senator Amy Marcos and her statement that China's hypersonic missiles are aimed towards the problema Philippines. talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talagang mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit dyan sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase yun? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 ha, hindi biro-biro yun. China Foreign Minister Statement. Itinanggi ng tagapagsalita ng Ugnayang Panlabas ng China na si Mao Ning ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na planong gamitin ng China ang kanilang mga hypersonic missiles laban sa Pilipinas. Idinagdag pa nito na hindi ito sigurado kung saan napulot ng Senadora ng Pilipinas ang impormasyon. Idiniin ni Mao Ning na ang China ay nakatuon sa mapayapang pag-unlad at isang pambansang patakarang depensa na nagtatanggol lamang ngunit hindi nagbabanta sa anumang bansa. Dagdag pa niya na ang China ay ipagtatanggol ang kanilang mga lehitimong karapatan kung ito ay nilalabag o nanganganib. Nanawagan din si Mao sa Pilipinas na isaalang-alang ang mga alalahanin at interes ng kanilang mamayan at panatilihin ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Kung ating ihalin tulad kay Chicken Little ang mga pangyayari ukol sa mga naging pahayag ni Senadora Amy Marcos ay ating makikita ang pagkakapareho nito. Sa halip na simpleng acorn na bumagsak sa ulo ni Chicken Little at nag-alarma sa kanyang mga kababayan na nagdulot sa kanila ng kapahamakan ng silang lahat ay kinain ng wolf. Ang mga pahayag naman ni Amy Marcos ay sadyang nakakabahala kung kaya't ang iba't ibang sangay ng pamahalaan ay gustong malaman sa kanya ang mga bagay-bagay ukol sa likod ng impormasyong kanyang di umano ay nakalap na sa kanyang palagay ay mula naman daw sa kapanipaniwalang source. Ngunit ang ginawang pagpapakalat ni Chicken Little ng mali at irresponsableng impormasyon ay nagdulot sa kanila ng kapahamakan at kamatayan. Ito rin ba ang sasapitin nating mga Pilipino kung tayo ay maniniwala sa mga binanggit ng Senadora?
Ang pagtanggi ng China sa pahayag ng senadora ay hindi nakakagulat, bagkus ito ay dapat na asahan. Dalawang anggulo po ang ating dapat tingnan dito. Aamin ba naman ang China na sila ay may offensive plan laban sa Pilipinas? Ang lahat ng sibilisadong bansa ay may mga nakatakdang defense plan. Kung sasang-ayunan nila ang sinasabi ng senadora, ay lalabas silang masama sa paningin ng global community. So pagdating sa anggulong ito, barado ang senadora. Ang ikalawang anggulo po, gusto ng China na mapakita na sila ay maayos na bansa, kung kaya't tahasan nilang pinabulaanan ang mga sinabi ng senadora. Sa anggulong ito, sablay na naman ang senadora. Ngunit ano po ba talaga ang mga posibleng pinaghuhugutan ni Senator Amy? Maraming bagay po iyan, isa-isahin natin. Una, on the surface level, siya ay isang ina at siya ay maaring tunay na nababahala sa maaring sakitin ng Pilipinas kung sakaling nga tayo ay atakihin ng China gamit ang mga sinasabing hypersonic missiles. Given na po yan. Ikalawa, alam naman po nating siya ay isang re-electionist senator. Kailangan niya ang mileage para mapag-usapan at manatiling relevant sa susunod na halalan. Di naman po lingid siguro sa kanyang kaalaman na siya ay nabibilang sa grupo ng bottom 12 na senatoriables sa 2025. May kasabihan, publicity, negative or positive is still publicity. Kailangan niya nang gumawa ng ingay ika nga. At kung isang senadora ng Pilipinas ang magsasabi nito ay ugong talaga ang balita. Ikatlo, alam naman po natin na ang warmongering sa pagitan ng China at Estados Unidos na damay ang Pilipinas ay naratiba na pumapabor sa interes ng China. Ang naratibang ito ay dinadala ng mga galit at gustong pabagsakin ang pamahalaan ng kanyang kapatid na si President Ferdinand Marcos Jr., mga pro-China na pinangunahan ng malapit sa senadora na pamilya Duterte, kasama na ang kanilang mga alipores na DDS zombies na walang tigil sa pagpapakalat ng fake news laban kay PBBM. Inihayag na ng anak ni Juan Ponce Enrile na si Katrina na may taong mataas ang posisyon sa dating administrasyon ang ngayon ay nakabase sa China kung saan ang pondo ay nanggagaling upang isagawa ang malawakang disinformation campaign di lamang sa pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kundi pati na rin sa asawa at mga anak nito. Ikaapat, kasama rin sa warmongering na naratiba ng China, ang espesipikong pagbanggit at pagdiin sa mga EDCA sites ng Estados Unidos dito sa Pilipinas, kanyang ipinapalabas na panganib lamang ang dala ng mga ito sa ating bansa. Hindi niya kailanman nakita ang benepisyo ng mga ito sa bansa pagdating sa pagkakataong kailangan na nating ipagtanggol ang ating sarili. Sinabi niya mismo na mainit ang ulo ng China sa Pilipinas dahil dito. Ito ay malinaw na pagsuporta sa dating pulisya ni Duterte na subservient at sunod-sunuran lamang sa China. Iyan po ang masusi naming mga pananaw at opinyon ukol sa isyu na ito. Moreover, aming bibigyang diin ang paglalahad ng tamang impormasyon. Ang pagiging warmongerer o marites at alarmist ay mali lalo na kung nanggagaling sa isang mataas na opisyal ng Pilipinas. Dapat sana ay kinausap ng pribado ang kapatid o opisyal ng pamahalaan ukol dito. Hindi dapat in aid of re-election. Bakit kailangan takutin ang mga Pilipino ng walang malinaw na basehan? Sa kanyang pagkontra sa foreign policy ng kanyang nakababatang kapatid na si President Marcos Jr., hindi siya nakakatulong sa bansa. Marami na ang mga Pilipinong dismayado sa kanya sa pagkiling sa mga Duterte kaysa sa kanya mismong kadugo at laman. Sa aming palagay may chance siyang ma-re-elect kung ang pagbabatayan ay ngayon, ngunit habang lumilipas ang mga araw ay nalalagas ang kanyang political capital. Kapag siya ay nalaglag sa Magic 12 na senatoriables anytime mula ngayon at sa susunod pang mga buwan, sa aming palagay ay di na siya makaka-recover at makakaranas ng mapait na pagkatalo. Sa huli, kahit ang senadora pa po ang chairman ng Committee on Foreign Relations sa Senado, ang Pangulo pa rin ang may final decision ukol dito. Maging presidente ka po muna, Senator, ay may nang magawa mo ang foreign relations policy na gusto mo. Hindi pa huli ang lahat para manumbalik ang respeto sa iyo ng taong bayan, lalo ng mga Marcos loyalists. May panahon pa po kayo na ipakita na kayo ay butihing ate ng ating Pangulo. Kapag tinuloy niyo po ang pagiging kontrabida, maaring sa kangkungan kayo pulutin kasama ng pamilya Duterte. Shoutouts: Maestro Paul, Rex TV Adventure, Nomura Baby Ruth, Kurt Di Mayakyak, Renny Endozo, Bivoy, Grace Hermino, Agosto Sales, Purita Salvador, Ferry Coy. Introducing Splat Communications channel memberships. For a small amounts per month, you can help us in our crusade to share correct, relevant and timely information, spread positivity and invoke inspiration. There are 3 levels to choose from. Splat Beginner for 79 pesos a month, Splat Intermediate for 299 pesos a month and Super Splat for 1499 pesos per month. Each type membership provides different perks such as channel badges, priority commenting,
shoutouts, discounts, one-on-one chats, advanced access to videos, private chats, and a lot more. Hurry! Become a channel member now. We're the source you lean on, reliable and strong. Get your news from us, where you truly belong. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. We hope you learned something new today. In behalf of the entire Splat Communications team, thank you. Till next time, please pray for world peace, please pray for the Philippines and the Filipinos. Stay safe. Rosa out. Bye. Land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social media follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak.